Itapon niyo ang basurang yan sa labas. Ayokong makita ang pagmumukha ng babaeng nagdala ng malas sa pamilyang ito. Ang matinis at malupit na utos ni Doña Salvacion ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Hindi pa man nakakaahon si Elara mula sa sakit ng panganganak, naramdaman na niya ang magaspang na pagkakahablot ng mga gwardiya sa kanyang braso. Wala siyang nagawa, kundi ang yakapin ng mahigpit ang sanggol na nasa kanyang dibdib, ang munting si Amihan na tila nararamdaman ang panganib, kaya't umiiyak ito ng walang humpay. Ang mabigat na gate na bakal ng mansyon ay mariing isinara sa kanilang harapan. Ang tunog ng paglapat ng metal ay tila ang huling hatol sa kanyang kapalaran. Napaluhod si Elara sa basang semento. Ang ulan ay bumabagsak ng walang awa, sumasabay sa mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ang suot niyang manipis na bestida ay basang-basa na at ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa panghihina ng katawang kapapanganak pa lamang. Marius, Marius, parang awa mo na. Sigaw ni Elara, ang kanyang tinig ay halos mapaos sa pagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakatok ang malamig na bakal ng gate. Kahit wag na ako, Marius. Kahit ang anak na lang natin. Baka magkasakit si Amihan. Sa pagitan ng mga rehas, naaninag niya ang anino ng kanyang asawa. Nakatayo si Marius sa may pintuan ng mansyon, nakayuko. Hindi makatingin ng diretso, tila isang maamong tuta na nagtatago sa likuran ng kanyang ina. Walang imik si Marius, walang hakbang palapit. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Elara mula sa kanyang biyenan. Ito ang lalaking nangakong magiging sandigan niya. Ngunit ngayon ay tila estatwa na walang pakiramdam habang ang kanyang mag-ina ay itinataboy sa gitna ng bagyo. Isang matalim na liwanag mula sa headlights ng isang paparating na sasakyan ang humiwa sa dilim. Dahilan upang mapapikit si Elara. Isang itim na luxury van ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang babaeng balot na balot sa mamahaling shawl, tuyo, mabango, at tila hindi tinatablan ng dumi ng mundo. Si Sereya. Bumaba ang tingin ni Elara sa tiyan ni Sereya. Malaki na ito. Tila anumang oras ay handa ng magsilang. Napasinghap si Elara, tila may kung anong matalim na bagay ang tumarak sa kanyang puso nang makita ang nangiting nakapaskil sa labi ng babae. Agad na bumukas ang gate, hindi para papasukin si Elara, kundi para bigyang daan si Sereya. Sinalubong ito ni Doña Salvacion na may dalang payong, ang mukha ng matanda ay aliwalas na parang hindi ito kakatapos lang magtaboy ng tao. Nandito na ang tunay na tagapagmana, ang narinig ni Elara na sinabi ng Donya habang inaalalayan si Sereya'y papasok. Tila isang babasaging porselana ang hawak nito. Mabuti pa ang batang iyan. Lalaki. Hindi tulad ng ipinanganak ng hampas lupang yan. Babae na nga, malas pa. Parang pinutol ang huling hibla ng pag-asa sa dibdib ni Elara. Ang kontras ay napakalupit at napakalinaw. Sa loob ng gate ay ang init, ang yaman, at ang pagtanggap para sa isang kabit at sa hindi pa isinisilang na sanggol. Sa labas, sa gitna ng putik at ulan, ay siya, ang legal na asawa, at ang panganay na anak na itinuturing na basura. Napatingin si Sereya kay Elara na nakalugmok sa lupa. Walang awa sa mga mata nito, kundi isang mapanuyang awa na mas nakakainsulto kaysa sa puot. Bahagyang hinaplos ni Sereya ang kanyang tiyan, tila ipinapamukha kay Elara kung ano ang wala siya, ang anak na lalaki na susi sa yaman ng mga De Ocampo. Muli, ang gate ay nagsara. Ang tunog ng lock ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Elara, kasabay ng tuluyang pagtalikod ni Marius. Wala na. Tapos na. Pinilit ni Elara na tumayo kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at tila bibigay anumang oras. Ang dugong galing sa kanyang panganganak ay humahalo sa tubig ulan
na umaagos sa kanyang binti. Ngunit wala siyang maramdaman na sakit pisikal. Ang sakit ay nasa loob, isang malalim na guhit sa kanyang kaluluwa na hindi kayang gamutin ng sinumang doktor. Hinubad niya ang kanyang cardigan at ibinalot ito ng doble kay amihan upang protektahan ang bata mula sa lamig. "Huwag kang mag-alala, anak," bulong niya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw. "Hindi ka basura. Ikaw ang mundo ko." Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hingal ay may kasamang usok dahil sa lamig ng hangin. Wala siyang mapupuntahan, walang pera, walang gamit, kundi ang isang lumang bag na inihagis sa kanya kanina. Naglakad siya hanggang sa makarating sa isang waiting shed sa gilid ng highway na walang ilaw. Ang bubong ay butas-butas at ang upuan ay gawa sa sementong puno ng lumot. Ngunit ito na lamang ang tanging masisilungan niya. Naupo siya sa isang sulok, yakap-yakap ang sanggol. Ang paligid ay balot ng ingay ng bagyo, ang hampas ng hangin sa mga puno, ang lagaslas ng tubig sa kalsada. Ngunit sa loob ni Elara, may isang nakakatakot na katahimikan ang nagsisimulang bumalot. Dahan-dahan, napansin niyang tumigil sa pag-iyak si amihan. Sa una, inisip niyang nakatulog lang ang bata dahil sa pagod. Ngunit nang silipin niya ang mukha ng sanggol sa kakarampot na liwanag ng poste, sa di kalayuan, nanigas ang buong katawan ni Elara. Ang munting mukha ni amihan ay hindi mapayapa. Ito ay namumutla at ang mga labi ng sanggol ay unti-unting nangingitim. Ang dibdib ng bata ay hindi na gumagalaw. "Amihan," tawag niya. Ang boses ay basag at puno ng takot. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng bata. "Anak, gumising ka. Umiyak ka, parang awa mo na." Walang tugon. Ang maliit na katawan ay tila lumalamig sa kanyang mga bisig. Ang mundo ni Elara ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Mas masahol pa ito sa pagtataboy, mas masakit pa sa pagtataksil, sa gitna ng walang tao at madilim na kalsada, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos na parang gustong lunurin ang buong mundo. Ibinuka ni Elara ang kanyang bibig sa isang sigaw ng paghingi ng saklolo, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang hangin lamang ang nakarinig sa pipi at dumudurog na tangis ng isang inang inaagawan ng kaisa-isang dahilan para mabuhay. Lumipas ang 5 taon, ngunit ang bawat araw ay tila isang walang katapusang pakikipagbuno sa tadhana. Sa isang masikip na eskinita sa Tondo, kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit na parang mga posporong nagsisiksikan sa isang kahon, nakaupo si Elara sa harap ng isang lumang makinang panahi. Ang init ng tanghali ay nanunuot sa manipis na yero ng kanilang bubong, ginagawang parang pugon, ang maliit na silid na kanilang tinatawag na tahanan. Ang pawis ay tumutulo mula sa noo ni Elara, humahalo sa alikabok ng mga retaso ng tela na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga daliri, na dati ay makinis at inaalagaan ng mga mamahaling lotion, noong siya ay nasa mansyon pa, ngayon ay magaspang na at tadtad ng maliliit na tusok ng karayom. Ang tanging musika sa kanyang buhay ngayon ay ang ritmikong tunog ng bakal na tumutusok sa tela at ang ingay ng mga kapitbahay na nagtatalo sa labas. Biglang bumukas ang pinto nang walang pasabi at pumasok ang isang babaeng may malaking pangangatawan at mas malaki pang puso. Si Nanay Choleng. Dala nito ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting itlog. "Elara, anak, tingnan mo nga ang sarili mo." Sermon ni Nanay Choleng habang ibinababa ang mangkok sa tabi ng makina. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pag-aalala. Tipikal na reaksyon ng isang ina sa buong barangay. "2:00 na ng hapon, ni hindi ka pa tumatayo dyan. Gusto mo bang himatay na lang bigla? Paano na si amihan kung magkakasakit ka?" Napahinto si Elara sa pagpadyak ng makina. Inangat niya ang kanyang mukha at ngumiti ng pagod sa matanda. Si Nanay Choleng, ang unang taong nag-abot sa kanya ng tulong noong gabing iyon.
Noong akala niya ay patay na si amihan, ang matanda ang tumulong sa kanya na isugod ang bata sa charity ward at nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa tondo nang hindi nilalamon ng mga lobo. Tinatapos ko lang po itong uniform ni Aling Rosa. Nay, sagot ni Elra. Sabay punas ng pawis sa leeg gamit ang isang retaso. Kailangan ko po kasi ng pambayad sa kuryente bukas. Ayokong maputulan kami. Baka hindi makatulog si amihan sa init. Sa banggit ng pangalan ng bata, sabay silang napalingon sa isang sulok ng silid. Doon, sa ibabaw ng isang manipis na banig, mahimbing na natutulog ang 5 taong gulang na si amihan. Payat ang bata, ngunit ang mukha nito ay may angking ganda na hindi kayang ikubli ng kahirapan. Mahahabang pilikmata at maamong mukha na tila anghel na napadpad sa lupa. Nilapitan ni Elara ang anak at dahan-dahang pinaypayan ito gamit ang isang lumang karton. Gumalaw si amihan, iminulat ang mga mata, at nang makita ang ina, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mama! Mahinang tawag ng bata. Ang boses ay parang musika sa pagod na pandinig ni Elara. Bumangon si amihan at kinuha ang karton mula sa kamay ng ina. Ako naman po ang magpapaypay sa inyo. Basang-basa na po kayo ng pawis. Napalunok si Elara upang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Hinayaan niya ang anak na paypayan siya. Ang maliliit na braso nito ay nagsusumikap na bigyan siya ng ginhawa. Ito ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit kinakaya niyang lunukin ang lahat ng pait at insulto. Hayaan mo anak, bulong ni Elara habang hinahaplos ang buhok ni amihan. Kapag nakaluwag-luwag tayo, bibili si mama ng electric fan na malaki. Yung hindi na tayo pagpapawisan. Hindi lang electric fan, mama, sagot ni amihan ng may seryosong determinasyon. Bibili ako ng aircon para sa inyo. Paglaki ko, tapos titira tayo sa bahay na hindi tumutulo ang bubong kapag umuulan. Natawa ng mahina si Nanay Choleng sa gilid, ngunit may kislap ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam ng matanda kung gaano kalupit ang mundo para sa mga nangangarap ng gising. Nang sumapit ang gabi, ang silid ay binalot ng kadiliman dahil tinipid ni Elara ang paggamit ng ilaw. Sa gitna ng munting mesa, inilabas ni Elara ang isang lata ng biskwit na nagsisilbing alkansya. Ibinuhos niya ang laman nito. Puro barya at ilang gusgusin na papel na pera. Nagsimula silang magbilang ni amihan. Ang tunog ng mga barya na nagkikiskisan ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. 10, 20, 30. Masiglang bilang ni amihan, ngunit habang tumatagal, bumabagsak ang balikat ni Elra. Kulang. Kulang pa rin para sa gamot na maintenance ni amihan sa hika at kulang para sa utang na kailangan niyang bayaran bukas. Napatingin siya sa natitirang ulam sa mesa. Isang pirasong nilagang itlog na hinati nila sa 2 at kanin na binuhusan ng kaunting toyo at mantika. Mama, busog pa po ako. Biglang sabi ni amihan, sabay tulak ng kanyang kalahating itlog papunta sa plato ni Elra. Sa inyo na lang po ito. Kailangan niyo po ng lakas para magtahi. Niyakap ni Elara ang anak ng mahigpit. Ibinabaon ang muka sa leeg nito upang hindi makita ni amihan ang kanyang pag-iyak. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang kaisa-isa niyang kayamanan ay nagpaparaya para sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, sa labas ng eskinita, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Ang makina nito ay umaandar ng tahimik. Mula sa loob, isang pares ng mata ang nakamasid sa bintana ng bahay ni Elera. Tila isang agila na nag-aabang ng tamang oras para dumagit. Kinabukasan, habang naglalakad si Elera at amihan, pauwi galing sa paghatid ng mga tinahing damit, naramdaman ni Elera ang bigat ng hangin. May mali. Masyadong tahimik ang eskinita. Sa tapat ng kanilang pinto, nakatayo ang isang lalaking may makapal na gintong kwintas at may dalang itim na bag. Si Mang Rumi, ang kilalang nagpapautang ng 5 hanggang 6
sa lugar. Ang anino nito ay tumatakip sa pinto ng kanilang bahay, tila isang higanting halimaw na humaharang sa kanilang kaligtasan. Napahigpit ang hawak ni Elara sa kamay ni Amihan. Hinila niya ang anak sa kanyang likuran. Elara, bati ni Mang Romy. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Hindi ito sumigaw, ngunit ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Elara ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ng babae. Alam mo naman siguro kung anong araw ngayon, hindi ba? Ang sabi mo sa akin nung nakaraang linggo, magbabayad ka ngayon. Mang Romy, nanginginig na sagot ni Elara habang kinakapa ang kakarampot na kita niya sa bulsa. Pasensya na po. Ang dami pong nagpagawa, pero hindi pa po nagbabayad yung iba. Baka po pwedeng sa makalawa? Ibinili ko po kasi ng gamot ni Amihan ang naipon ko. Huminga ng malalim si Mang Romy at dahan-dahang lumapit. Ang amoy ng sigarilyo at alak ay sumampal sa mukha ni Elara. Yumuko ang lalaki upang magpantay ang mukha niya at ni Amihan na nakasilip sa likod ng palda ng ina. Ang ganda ng anak mo, Elara, sabi ni Mang Romy habang nakangisi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang paraang nagpapataas ng balahibo ni Elara. Sayang naman, kung lalaki lang siya dito sa tondo na puro utang ang ina. Alam mo, may mga kaibigan ako na naghahanap ng mga batang pwedeng ampunin. Baka iyon ang solusyon sa problema mo. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Handa siyang magmakaawa para sa sarili niya. Pero ibang usapan na kapag ang anak niya ang tinutukoy. Huwag na huwag ninyong didikitan ng anak ko. Madiin na bulong ni Elara, bagaman nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Tumawa lamang si Mang Romy ng mahina. Isang tawa na walang halong saya, kundi puro pangahamak. Tumayo ito ng tuwid at tiningnan si Elara ng masama. Bibigyan kita ng hanggang bukas ng gabi, Elara. Kapag wala kang naibigay, tumingin muli ang lalaki kay Amihan na ngayon ay nanginginig na sa takot. Baka hindi lang gamit ang mawala sa iyo. Nang makaalis ang lalaki, napaluhod si Elara sa semento. Yakap-yakap si Amihan na humahagulgol na. Ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalaya siya ay nagbalik. Ngunit ngayon ay mas matindi. Dahil ngayon, hindi lang siya ang nasasaktan. Ang panganib ay nakatutok na sa puso ng kanyang buhay. Kinabukasan, ang takot ay may sariling bigat. Bawat padyak ni Elara sa makina ay tila mas mabigat. Bawat tahi ay tila mas nanginginig. Ang imahe ni Mang Romy at ang banta sa kanyang anak ay isang multo na nakaupo sa sulok ng silid. Nagmamasid sa bawat galaw niya. Paulit-ulit niyang binibilang ang kakarampot na perang kinita. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kulang na kulang. Nang papalubog na ang araw at ang liwanag ay nagkukulay kahel sa eskinita, isang malakas na kalabog sa kanilang manipis na pinto ang yumanig sa buong silid. Napatalon sa gulat si Elara, habang si Amihan ay napakapit sa kanyang palda. Hindi na kailangan pang tanungin kung sino iyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Romy kasama ang dalawang lalaking mas malaki pa sa kanya. Ang mga braso ay puno ng mga tattoo na tila mga ahas na gumagapang sa balat. Tapos na ang palugit mo, Elara, sabi ni Mang Romy. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Ipinag-cross niya ang mga braso at tumingin sa paligid ng maliit na silid na may halong pandidiri. Anong balita? May pera ka na ba o may iba ka nang ibabayad? Ang titig ng lalaki ay lumipat kay Amihan at sa isang iglap, ang takot ni Elara ay napalitan ng isang klase ng tapang na tanging isang ina lang ang nakakaramdam. Itinulak niya si Amihan sa kanyang likuran. Sandali lang po, Mang Romy. May parating pa po akong bayad mamayang gabi. Huwag mo na akong lokohin! Ang boses ng lalaki ay biglang tumaas at isang kamay nito ang marahas na humawi sa mga tela sa ibabaw ng mesa. Ang mga sinulid at karayom ay nagsiliparan sa sahig. Kung walang pera, gamit ang kukunin ko.
Sinimulang damputin ng isa sa mga kasama nito ang lumang bentilador, ang kaisa-isang nagbibigay ginhawa sa kanila sa gabi. "Wag po, maawa po kayo," pagmamakaawa ni Elara. Isang pamilyar at matinis na tinig ang pumunit sa tensyon. Si Nanay Choleng, dala ang kanyang pinagkakatiwalaang walis tingting, ay sumugod papasok sa silid na parang isang mandirigma. "Hoy, Romy! Anong karapatan mong mambastos dito sa pamamahay ng kumari ko? Umalis kayo kung ayaw niyong ipabarangay ko kayo." Ngunit isang tulak lang mula sa isa sa mga alipores ni Mang Romy ay sapat na para mapaupo si Nanay Choleng sa sahig. "Huwag kang makialam dito, matanda," banta ng lalaki. Ang pag-asa ni Elara ay tila naubos na. Nang akmang hahawakan na ng lalaki ang braso ni amihan, isang kalmado, ngunit may awtoridad na boses ang pumuno sa silid. "May I ask what's going on here?" Lahat sila ay napalingon sa pinto. Nakatayo roon ang isang lalaking nakasuot ng malinis na puting polo barong at itim na slacks, bit-bit ang isang leather na attach case. Ang kanyang tindig at pananamit ay ibang-iba sa magulong paligid ng tondo. Mukha siyang naligaw, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nakatutok sa eksenang nasa harapan niya. "Sino ka naman?" tanong ni Mang Romy, tila hindi natinag. "My name is Attorney Gabo Alonzo." Pakilala ng lalaki, sabay abot ng isang business card kay Mang Romy na hindi naman nito pinansin. "And what you are doing? Entering a private dwelling without permission and employing intimidation constitutes grave coercion. That's a crime punishable by imprisonment under the revised penal code." Dinatahimik ang lahat. Ang paraan ng pananalita ng lalaki ay formal at puno ng kumpiyansa. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. "Attorney pala," ngumisi si Mang Romy, ngunit halatang nawala na ang kanyang tapang. "Nag-uusap lang kami." "Sige na, aalis na kami." Dali-daling lumabas ang tatlo, tila mga asong napagalitan, naiwan ng katahimikan. Tinulungan ng abogado si Nanay Choleng na tumayo, habang si Elara naman ay nanginginig pa ring nakayakap kay amihan. "Are you all right, ma'am?" tanong ng abogado. Ang kanyang boses ngayon ay mas malumanay na. Tumingala si Elara. Noon niya lamang napagmasdan ng mabuti ang mukha ng estranghero. Pamilyar ito, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. "Salamat po, attorney," nauutal niyang sabi. "Utang ko po sa inyo ang buhay namin." Ibinaba ni Gabo ang kanyang tingin sa makinang panahi ni Elara, sa mga retaso ng tela, at sa isang lumang pantalon na may pangalan pa ng patahian ng kanyang ama. "Season's Quality Tailoring." Nanlaki ang mga mata ni Gabo. "Season?" tanong niya. "Kaano-ano mo si Mang Tonyo Season?" "Tatay ko po," sagot ni Elara, nagtataka. "Paano niyo po siya nakilala?" Isang ngangiti ang sumilay sa labi ni Gabo, isang nangiting puno ng alaala. "Noong bagong graduate ako at naghahanap ng trabaho, walang-wala ako. Ni pambili ng disenteng damit para sa interview, wala. Ang tatay mo, nakita niya akong nakatayo sa labas ng shop niya. Tinawag niya ako. Ginawan niya ako ng pinakamagandang suit na nakita ko sa buong buhay ko. Nang aabutin ko na ang bayad, sinabi niya, 'Bayaran mo na lang ako kapag naging big-time lawyer ka na.'" Ang alaala ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Elara. Ang kabutihan ng kanyang ama ay nagtanim ng buto na ngayon ay namumunga sa panahong kailangang-kailangan niya. "Ilang taon ko na siyang hinahanap para bayaran ang utang na loob ko." Pagpapatuloy ni Gabo, ang kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. "Ngayon, sa harap ng anak niya, ako naman ang magbabayad." Dumukot si Gabo sa kanyang wallet, ngunit mabilis na umiling si Elara. "Wag po, attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Ang dignidad, ang tanging yaman na natitira sa kanya. "Hindi po ako tumatanggap ng limos. Kung gusto niyo po talagang tumulong, bigyan niyo na lang po ako ng trabaho. Kahit ano po, tatanggapin ko. Magaling po akong magtahi."
Humanga si Gabo sa katatagan ni Elara. Ibinaba niya ang kanyang wallet at tumingin kay amihan na nakasilip mula sa likod ng ina. Lumuhod si Gabo para magpantay sila ng bata at ngumiti. "Hello, little one," bati niya. Mula sa kanyang attached case, hindi pera ang kinuha niya, kundi isang maliit at makulay na storybook. "Ito muna ang unahin natin." Iniabot niya ang libro kay amihan na nahihiyang kinuha ito. "Gusto kong tandaan mo ito, iha," sabi ni Gabo habang nakatingin sa bata, ngunit ang mensahe ay para kay Elara. Ang pera, nauubos. Ang lakas, nawawala. Pero ang kaalaman, yan ang sandatang hindi kailanman mananakaw sa'yo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Elara ang isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. Lingid sa kanila. Sa loob ng isang mansyon sa Forbes Park, kausap ni si Rhea sa telepono, ang isang private investigator. "Ano ang update?" tanong niya, habang pinagmamasdan ng kanyang mga kuko na bagong manicure. "Buhay pa rin sila, ma'am," sagot ng boses sa kabilang linya. At ang bata, kamukhang-kamukha ni Doña Salvacion noong bata pa ito. Nag-iba ang timpla ng mukha ni si Rhea. Ang takot na baka isang araw ay bumalik ang tunay na apo at agawin ng lahat ay tila isang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Kinagabihan, pagkatapos ihatid ni Gabo, bumalik si Elara sa kanyang munting silid na may kakaibang gaan sa dibdib. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang gaan na iyon ay biglang nawala at napalitan ng isang matinding kirot. Sa gitna ng sahig, ang kanyang makinang panahi, ang puso ng kanyang kabuhayan, ang tanging pamana ng kanyang ama ay wasak. Ang mga bakal nito ay pilipit, ang karayo may bali, at ang gulong ay basag. Tila isang halimaw ang dumaan at sinira ang kaisa-isang pag-asa na kapupulot niya pa lang. Ang wasak na makinang panahi ay hindi lamang isang piraso ng bakal at kahoy. Ito ang representasyon ng kanyang pagod, ng kanyang mga pangarap para kay amihan, at ng huling alaala ng kanyang ama. Napaluhod si Elara sa harap nito. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahaplos ang mga pilipit na bakal na tila ba kaya niyang ibalik sa dati. Ang hugis nito sa pamamagitan lamang ng kanyang pagdama. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa kalawangin na pedal. Doon, sa katahimikan ng gabi, gumuho ang lahat ng katatagan na ipinundar niya sa loob ng 5 taon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon, nakayakap sa malamig at patay na makina, hanggang sa maramdaman niya ang maliliit na kamay ni amihan na yumayakap sa kanyang likod. "Mama, huwag na po kayong umiyak," bulong ng bata. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang po kahit sira na yan. Pwede pa rin naman tayong kumain ng itlog at kanin." Ang mga salita ng anak na puno ng inosenteng pagpaparaya ang lalong nagpadurog sa puso ni Elara. Itinaas niya ang kanyang mukha, pilit na ngumiti at niyakap ang bata. Ang hirap ay kaya niyang tiisin, pero ang isipin na pati ang anak niya ay nasasanay na sa pagtitiis. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Kinabukasan, ang balita ng paninira ay mabilis na kumalat sa eskinita. Si Nanay Choleng at ang iba pang kapitbahay ay nag-ambagan ng kani-kanilang kakarampot na pera para sana ipaayos ang makina. Ngunit nang dalhin ito sa talyer, umiling na lamang ang mekaniko. Wala na itong pag-asa. Dumating si Gabo sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang lungkot na bumabalot sa mukha ni Elara. Wala siyang sinabi. Sa halip, umalis siya sandali at bumalik na may dalang isang bagay na binalot sa puting tela. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesa. Nang alisin niya ang takip, isang itim at antigong makinang panahi ang lumitaw. Hindi ito bago, ngunit halatang inalagaan. Ang tatak nitong Singer
ay kumikinang pa at ang katawan nito ay matibay at walang gasgas. Sa nanay ko to, paliwanag ni Gabo, ang kanyang boses ay malumanay. Matagal na niyang hindi ginagamit. Sabi niya, mas masaya raw siyang makita itong muling nagbibigay buhay kaysa nakatambak lang sa bodega. Napatingin si Elara mula sa makina patungo sa mga mata ni Gabon. Nakita niya roon ang sinseridad, ang respeto, at isang klase ng pag-unawa na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ni Marius. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo, Gabo, sabi ni Elara. Ang kanyang tinig ay garalgal. Huwag mo nang isipin yan, sagot ni Gabo. Ang isipin mo, paano ka babangon at tutulungan kita. At iyon na nga ang simula. Naupo sila sa maliit na mesa. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakinig sa mga ideya ni Elara, hindi bilang isang hamak na mananahi, kundi bilang isang potensyal na negosyante. Maraming bata dito sa atin na pumapasok sa eskwela na punit-punit ang uniform. Sabi ni Elara, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magkaroon muli ng kislap. Mahal kasi ang mga nabibili sa mall. Paano kung gagawa ako ng mga dekalidad na uniform pero sa presyong abot kaya? Ang ideya ay simple ngunit matalino. Puno ng pananabik, kinuha ni Elara ang nag-iisang bagay na hindi nasira ng mga berdugo. Isang pares ng gunting na may hawakang kulay ginto, ang tanging naiwang gamit ng kanyang ama. Iyon ang kanyang gunting na ginto. Gamit iyon. Sinimulan niyang gupitin ang mga naipon niyang retaso at sa tulong ng makinang bigay ni Gabo, ang unang prototype ng uniform ay nabuo. Isang montage ng pagsisikap ang sumunod. Si Elara ay nagtatahi mula umaga hanggang madaling araw. Ang tunog ng makina ay nagiging bagong musika ng kanilang tahanan. Si Amihan ay tumutulong sa pagpulot ng mga sinulid at pag-aabot ng mga butones. Si Nanay Choleng naman ang naging numero 1 ahente. Ipinagmamalaki sa buong palengke ang mangyayari ni Elara na matibay pa sa relasyon niyo ng asawa mo. Unti-unti, ang mga order ay dumating mula sa isang kapitbahay na nagpagawa para sa anak, naging 10, hanggang sa isang buong klase na ang nag-order. Bawat sentimong kinikita ni Elara ay maingat niyang itinatabi. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na linggo, dinala ni Elara si Amihan sa isang maliit na tindahan ng laruan. Pinapili niya ang anak ng kahit anong gusto nito. Napili ni Amihan ang isang simpleng manika na may damit na kulay rosas. Habang naglalakad sila pauwi, hawak-hawak ni Elara ang kamay ng anak na masayang kayakap ang bago nitong laruan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maalikabok na kalsada ng tondo, naramdaman ni Elara ang isang kaligayahang mas dalisay pa kaysa sa anumang diamanteng naisuot niya noon. Nang gabing iyon, habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng isang basag na salamin, pinagmasdan ni Elara ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Kumuha siya ng isang mumurahing lipstick, regalo ni Nanay Choleng, at marahang ipinahid ito sa kanyang mga labi. Hindi para kanino man, para sa sarili niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang muli ang babaeng matagal nang ikinubli ng anino ng kalungkutan. Isang babaeng may sariling halaga, hindi lamang asawa o ina, kundi si Elara. Samantala, sa isang malayong mundo na gawa sa marmol at salamin, naglalaro ang 6 na taong gulang na si Keron sa malawak nilang hardin. Sa kanyang pagtakbo, natisod siya sa isang nakausling ugat ng puno at bumagsak sa damuhan. Isang maliit na gasgas ang lumitaw sa kanyang tuhod at kasabay nito ang pag-agos ng dugo. Agad na lumabas ng mansyon si Serea na tila narinig ang pagtahimik ng paligid. Nang makita ang dugo sa binti ng bata, ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel.
Ang reaksyon niya ay hindi pangkaraniwan para sa isang simpleng sugat. Huwag siyang dalhin sa ospital. Sigaw niya sa mga katulong na akmang aalalayan ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng panik na hindi maipaliwanag. Tumawag kayo. Tawagan niyo si Dr. Ponce. Siya lang ang pwedeng gumamot kay Kieron. Ang pagkapraning ni si Rhea ay nagdulot ng pagtataka sa mga kasambahay. Ngunit wala silang nagawa kundi ang sumunod. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ang pag-ikot ng gulong ng tadhana para kay Elara. Katatapos niya lang pakainin si Amihan nang tumunog ang kanyang luma at dikipad na telepono. Ang numero ay hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Is this Miss Elara Sison?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay professional at malumanay. "Ako nga po ito. Sino po sila?" "This is Miss Ramirez, from the Administration Office of the Ocampo International School." Ang pangalang De Ocampo ay tumama sa pandinig ni Elara na parang isang malamig na sampal. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "We came across your work through one of our teachers whose child is your client." Pagpapatuloy ng babae. "We are currently looking for a new, long-term supplier for all our student uniforms, from grade school to high school. We are very impressed with the quality and durability. We would like to invite you for a meeting to discuss a potential bulk order." Parang nabingi si Elara. Isang sikat at prestihiyosong eskwelahan. Isang bulk order. Ito na ba ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin? Ang pagkakataong tuluyan ng makaahon sa hirap? Sa sige po, kailan po ang meeting? Nautal niyang tanong. Ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay bahagyang nanginginig sa halo-halong kaba at pananabik. Pagkatapos ng usapan, dahan-dahang ibinaba ni Elara ang telepono. Nakatingin siya sa kawalan. Ang mga salita ng babae ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isinulat niya sa isang kapirasong papel ang pangalan ng eskwelahan na ibinigay sa kanya. De Ocampo International School. Ang pangalan ng pamilyang nagwasak sa kanya ay siya ring pangalan ng pinto na maaaring magbukas ng bagong kinabukasan para sa kanya. Isang napakalaking pagkakataon o isang perpektong patibong. Ang araw ng pakikipagpulong ay dumating na may kasamang kaba na kumakalat sa buong sistema ni Elara. Sa tulong ng kaunting ipon at sa pag-insista ni Gabo, nakabili siya ng isang simpleng bestida na kulay navy blue at isang pares ng sapatos na may mababang takong. Sa harap ng basag na salamin, pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakayapak na pinalaya sa gitna ng ulan. Ngunit hindi pa rin siya sanay sa bihis na nakikita. "Parang hindi ako," bulong niya sa sarili. "Ikaw yan, Elara," sabi ni Gabo na naghihintay sa labas ng kanyang pinto. Siya ang nagpresintang ihatid ito. Iyan ang totoong ikaw, isang marangal na babae at isang magaling na negosyante. Huwag mong kalimutan yan, kahit anong mangyari sa loob. Ang mga salita ni Gabo ay tila isang baluti na isinuot ni Elara sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, hinalikan si Amihan sa noo na ipinagbilin niya kay Nanay Choleng at sumakay sa sasakyan ni Gabo. Ang De Ocampo Corporate Tower ay isang tore ng salamin at bakal na tila tumutusok sa kalangitan. Isang mundo na napakalayo sa mga eskinita ng tondo. Sa pagpasok pa lang nila sa lobby, naramdaman agad ni Elara ang malamig na hangin mula sa aircon at ang nakakabinging katahimikan ng karangyaan. Ang sahig ay sobrang kintab na para kang naglalakad sa ibabaw ng salamin. At ang mga empleyadong dumaraan ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa buong bahay niya. "Kaya mo yan," bulong ni Gabo bago siya iwan sa tapat ng elevator. "May sarili itong appointment sa ibang palapag. Just present your proposal. The quality of your work will speak for itself." Nang mag-isa na lang siya, pakiramdam ni Elara ay para siyang isang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Bawat tingin na natatanggap niya mula sa mga dumaraan ay tila isang mapanuring tanong.
Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod at maglakad ng may kumpiyansa patungo sa elevator. Habang naghihintay na bumukas ang pinto nito, isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Ang pabango pa lang ay kilalang kilala na niya. Isang mamahaling amoy na minsan na niyang inasam ngunit hindi kailanman naging kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Natigilan si Marius. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang babaeng nasa harapan niya ay malayong malayo sa gusgusing babae na huli niyang nakita 5 taon na ang nakalipas. Ang buhok ni Elara ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay may kaunting kolorete na nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. At ang kanyang pananamit, bagamat simple ay disente at kagalang-galang. Elara, ang nauutal na pangalan na lumabas sa kanyang mga labi. Bago pa man makasagot si Elara, isang matamis, ngunit puno ng kamandag na boses ang sumbad. Marius baby, kanina pa kita hinihintay. Bakit ang sa? Natigil si Rhea nang makita kung sino ang katabi ng asawa. Ang kanyang mga mata, na kanina'y malambing, ay biglang naging matalim na parang patalim. Tiningnan niya si Elara mula ulo hanggang paa at isang mapanuyang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, look what we have here, sabi ni Rhea. Ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng ibang mga naghihintay. Are you lost, miss? Ang entrance po ng mga katulong at delivery personnel ay doon sa kabilang building. Ang mga salita ay tumama kay Elara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasaktan. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado. Tiningnan niya si Rhea ng diretso sa mata, walang bahid ng takot o galit. I'm not lost, ma'am, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. I have an appointment with the administration office, Elara Season, for the school uniform contract. Ang pagbabago sa mukha ni Rhea ay hindi mababayaran. Ang kanyang ngisi ay naglaho, napalitan ng pagkalito at hindi makapaniwalang ekspresyon. Maging si Marius ay tila mas lalong nagulat. Isang mananahi mula sa Tondo. May appointment sa isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Bumukas ang pinto ng elevator nang walang anumang ingay. Akmang papasok na si Elara nang biglang humakbang si Marius at marahang hinawakan ang kanyang braso. Tila isang desperadong pagtatangka na pigilan siya. Elara, mag-usap tayo. Mabilis na binawi ni Elara ang kanyang braso na parabang napaso. Mula sa kanyang maliit na bag, kumuha siya ng isang malinis na puting panyo at dahan-dahang ipinunas ito sa bahagi ng kanyang braso na hinawakan ni Marius. Ang kilos ay simple, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang isang sampal. Para kay Elara, ang paghawak ni Marius ay isang dumi na kailangang alisin. Ang mukha ni Marius ay napuno ng sakit at kahihiyan. Walang anumang salita ang kasing sakit ng tahimik na pagtanggi na yon. Napaurong siya na parang isang batang pinagalitan. Pumasok si Elara sa elevator. Bago pa man magsara ang mga pinto nito, nagtama ang kanilang mga mata ni Rhea. Ang galit sa mukha ng babae ay hindi na maitago. Isang purong puot na nagbabaga. Sumara ang pinto ng elevator. Iniwan ang mag-asawa sa gitna ng lobby. Bawat isa ay may sari-sariling laso na nilulunok. Ang pagpupulong ay naging matagumpay. Ang mga sample na dala ni Elara ay hinangaan ng mga administrator. Ang tahi ay pulido, ang tela ay matibay, at higit sa lahat, ang presyo ay mas mababa kumpara sa dati nilang supplier. Inihain sa kanya ang isang kontrata, isang dokumento na babago sa buhay nila ni Amihan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang ballpen, handa ng pirmahan ang papel na magiging simbolo ng kanyang pagbangon. Excellent, Miss Season. We're glad to have you on board, sabi ni Miss Ramirez, ang head ng admin. Kailangan na lang nating hintayin ang final approval at pirma ng ating chairperson of the board para maging official ito. Ngumiti si Elara.
Isang ngiting puno ng pasasalamat at tagumpay. Sino po ba ang chairperson? Sa pagkakataong yun, isang malakas na pagbukas ng pinto ng conference room ang nagpatigil sa lahat. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa labas. Dahan-dahang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat kilos ay may awtoridad. Ang nangiti sa labi ni Elara ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang buong katawan. "I am the chairperson," deklara ni Doña Salvacion de Ocampo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa likuran niya, nakatayo si Serea na may isang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ang mga administrators sa loob ng kwarto ay mabilis na nagsitayuan bilang paggalang. Tanging si Elara lamang ang nanatiling nakaupo, hindi dahil sa kawalan ng respeto, kundi dahil ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at hindi na makakilos. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumaba sa kanyang mga paa. Naglakad si Doña Salvacion palapit sa mesa. Hindi niya tiningnan si Elara. Sa halip, kinuha niya ang kontratang nasa harap nito. Tiningnan niya ito saglit na para bang isang maruming basahan. At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa isang mabagal at sinadyang kilos, pinunit niya ang kontrata sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila mas malakas pa sa isang pagsabog sa pandinig ni Elara. Ang mga piraso ng kanyang pangarap ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng makintab na mesa. The De Ocampo name stands for quality and prestige. Sabi ni Doña Salvacion, ang kanyang mga mata ay ngayon nakatutok na kay Elara, puno ng paghamak. "We do not associate our brand with cheap labor from the slums. This meeting is over." Tumalikod ang matanda at nagsimulang maglakad palabas. Kasunod si Serea na nag-iwan ng isang huling mapanuyang tingin kay Elara. Naiwan si Elara sa loob ng silid, kasama ang mga administrator na hindi malaman ang gagawin. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang pangarap na abot kamay na niya kanina ay biglang naging abo. Sa isang iglap, ipinaalala sa kanya ng tadhana na gaano man siya kataas lumipad, palaging may isang taong handang pumutol sa kanyang mga pakpak. Ang pag-uwi ni Elara sa Tondo ay tila isang paglalakbay mula sa isang malamig na panaginip pabalik sa isang masakit na katotohanan. Dala-dala niya ang bigat ng kahihiyan at ang mga piraso ng pinunit na kontrata na tila mga basag na piraso ng kanyang puso. Sinalubong siya ni Gabo sa baba ng gusali at isang tingin pa lang sa namumugto niyang mga mata, alam na nito ang nangyari. Walang tanong na binitiwan ang abogado. Hinayaan lang siya nitong pumasok sa sasakyan at umiyak ng tahimik sa buong biyahe. Ngunit ang kalupitan ng mga De Ocampo ay hindi nagtapos sa punit na papel. Kinabukasan, isang mas masahol na dagok ang sumalubong kay Elara. Isang dating suki, si Aling Nena, ang dumating sa kanyang pinto, hindi para magpagawa, kundi para ibalik ang mga uniform na in-order nito noong nakaraang linggo. "Elara, pasensya ka na anak," sabi ng babae. Iwas ang tingin. "Narinig ko kasi sa palengke, yung tela mo raw, galing sa mga basurang pinulot lang. May lason daw at nakaka-allergy sa balat ng bata. Hindi ko pwedeng isugal ang kalusugan ng anak ko." Natigilan si Elara. Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga bubog. "Saan niyo po narinig yan, Aling Nena? Hindi po yan totoo. Alam niyo po kung paano ko pinipili ang bawat tela ko." "Kumalat na, Elara," sabi nila. "Kaya ka raw pinalayas sa De Ocampo Tower kahapon dahil nalaman nilang nanloloko ka ng kliyente." Doon na unawaan ni Elara ang lahat. Hindi sapat na wasakin ang kanyang pagkakataon. Kailangan din nilang wasakin ang kanyang pangalan. Ang ganti ni Doña Salvacion ay isang kamandag na mabilis kumalat
Nilalason ang kaisa-isang bagay na meron siya, ang tiwala ng mga tao. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sunod-sunod ang mga customer na nagsauli ng mga damit. Ang maliit na puhunan na inipon ni Elara ay unti-unting naubos sa pagbabalik ng bayad. Ang dating masayang tunog ng makinang panahi ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Naupo siya sa gitna ng mga isinauling damit, napapaligiran ng bunga ng kanyang pagod na ngayon ay itinuturing na basura. Gabi. Ang buong eskinita ay tahimik na. Pagod na pagod si Elara sa maghapong pagharap sa mga galit na customer at pagpapaliwanag ng kanyang panig. Nakatulog si Amihan sa kanyang kandungan habang kinukwentuhan niya ito. Dahan-dahan niyang inihiga ang anak sa banig at kinumutan. Sa isang sulok ng silid, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya, nakita niya ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Ang nag-iisang bagay na nagbibigay pa sa kanya ng inspirasyon. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga disenyo, ng mga sulat kamay na tala tungkol sa iba't ibang uri ng tela at ng mga payo sa pananahi. Ito ang kanyang Biblia. Ito ang kanyang lakas. Isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa kanyang ilong. Amoy ng nasusunog na plastik. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa bintana. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Mula sa maliit na bodega sa likod bahay kung saan niya itinatago ang lahat ng rolyo ng tela na inutang niya para sa inaasahang kontrata, isang maitim na usok ang kumakapal at umaakyat patungo sa kalangitan. Sunog! Ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan ay puno ng takot at desperasyon. Mabilis niyang binuhat ang natutulog na si Amihan at sumugod palabas ng bahay. Ang mga kapitbahay na nagising sa kanyang mga sigaw ay naglabasan din mula sa kani-kanilang mga bahay. Ang dating tahimik na gabi ay napuno ng mga tinig ng pagkasindak. Isang dila ng apoy ang biglang sumilip mula sa bintana ng bodega. Mabilis na gumapang paakyat sa dingding na gawa sa kahoy. Ang init ay sampal sa kanilang mga balat. Si Nanay Choleng at ang iba pang kalalakihan ay nagsimulang mag-igib ng tubig gamit ang mga balde. Isang manipis na linya ng pag-asa laban sa lumalaking halimaw na apoy. Ang tunog ng pagbuhos ng tubig ay agad na naglalaho sa lakas ng apoy na patuloy na lumalamon sa lahat ng pinagpaguran ni Elara. Hawak-hawak ni Elara si Amihan sa isang ligtas na lugar. Pinapanood niya ang pagguho ng kanyang mga pangarap sa pangalawang pagkakataon. Ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang bigla niyang naalala. Ang kwaderno ng kanyang ama. Naiwan niya ito sa loob ng bahay, sa ibabaw ng mesa. Ang apoy ay nagsisimula nang gumapang mula sa bodega patungo sa kanilang bahay. Bago pa man may makapigil sa kanya, ibinigay niya si Amihan kay Nanay Choleng. "Huwag, Elara, huwag kang papasok," sigaw ni Nanay Choleng. Ngunit hindi na siya nakinig. Ang kwadernong yon ay hindi lang papel at tinta. Iyon ang kaluluwa ng kanyang ama, ang koneksyon niya sa kanyang nakaraan, at ang blueprint para sa kanyang kinabukasan. Hindi niya hahayaang pati iyon ay kunin sa kanya. Sumuong siya sa loob ng bahay. Ang usok ay makapal at mahapdi sa mata. Ang init ay nakakapaso. Naririnig niya ang pagputok ng mga kahoy habang nilalamon ng apoy ang mga ito. Mabilis niyang tinungo ang mesa at dinampot ang kwaderno. Niyakap ito sa kanyang dibdib na parang isang sanggol. Ngunit sa kanyang paglingon, isang nagbabagang kisame ang bumagsak, humaharang sa kanyang daan palabas. Natrap siya. Ang hangin ay unti-unting nawawala, napapalitan ng nakakalasong usok. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Napaluhod siya, hirap na huminga. Sa gitna ng lumalabong kamalayan, isang anino ang sumugod mula sa labas, sinusuong ang apoy at usok. Naramdaman ni Elara ang malalakas na braso
na bumuhat sa kanya. Naaamoy niya ang pamilyar na pabango kahit na ito'y nahaluan na ng amoy sunog. Si Gabo. Paglabas nila, ang sariwang hangin ay sumalubong sa kanyang mga baga. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Gabo at ang mga nagliliyab na labi ng kanyang tahanan. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang huling salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Salamat! At pagkatapos, ang lahat ay naging dilim. Ang puting liwanag ng kisame ang unang bumati sa namumuklatang mga mata ni Elara. Amoy ng gamot at malinis na linen ang pumuno sa kanyang mga baga. Isang malaking kaibahan sa nakakasuffocate na usok na huli niyang natandaan. Mabigat ang kanyang ulo at ang bawat paghinga ay tila may kasamang hapdi sa kanyang lalamunan. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao. Si Gabo? Nakaupo ito sa isang silya, bahagyang nakayuko at nakapikit ang mga mata, ngunit halatang hindi ito mahimbing na natutulog. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama, naroon ang kanyang kwaderno, ang kwadernong iniligtas niya mula sa apoy. Bagaman may mga bahaging sunog ang gilid at amoy usok pa rin, buo pa rin ito. Gabo? Mahinang tawag ni Elara. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Agad na nagmulat ng mata ang abogado. Mabilis itong tumayo at lumapit sa kanya, ang muka ay bakas ang labis na puyat at pag-aalala. Elara, salamat sa Diyos. Gising ka na. Huwag kang piliting bumangon. Kailangan mo pang magpahinga. Ang siyongmay ko? Ang bahay namin? Tanong ni Elara. Kahit na alam na niya ang sagot sa loob ng kanyang puso. Hindi nakapagsalita agad si Gabo. Ang katahimikan nito ay sapat na para kumpirmahin ang kanyang kinatatakutan. Napapikit si Elara at naramdaman ang mainit na luhang gumagapang mula sa kanyang mga mata. Lahat ay naging abo. Lahat ng pagod niya sa loob ng 5 taon ay tinupok ng apoy sa loob lamang ng isang gabi. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para magsimula muli. Bakit parang kailanman ay hindi siya pinapayagan ng tadhana na maging masaya? Ayoko na, Gabo. Hikbi ni Elara. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. I think I should just give up. Baka totoo ang sabi nila na malas ako. Tuwing susubukan kong bumangon, laging may mas malakas na humihila sa akin pababa. Hinawakan ni Gabo ang kanyang nanginginig na kamay. Ang hawak nito ay mahigpit at puno ng katiyakan. Listen to me, Elara. Hindi ka malas. You are a survivor. Iniligtas mo ang kwadernong ito dahil alam mong hindi ito ang katapusan. Amihan is safe. She's with Nanay Choleng and she's waiting for her mama. You can cry today. You can feel weak, but you cannot quit. Lalaban tayo, okay? Hindi lang para sa'yo, kundi para kay Amihan. Habang ang gabi ay lumalalim sa ospital, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Ocampo, ang kapaligiran ay balot din ng tensyon. Sa malawak na sala, ang bata na si Kieron ay umiiyak habang hawak-hawak ang kanyang tuhod na dumudugo dahil sa pagkakadapa sa hardin. Nasaan na si Dr. Ponce? Bakit wala pa siya? Sigaw ni Rhea sa mga katulong. Ang kanyang mukha ay hindi lamang nagpapakita ng pag-aalala ng isang ina, kundi isang klase ng takot na tila may malaking krimen na malapit nang madiskubre. Pumasok si Mario sa silid, bitbit ang isang first aid kit. Rhea, it's just a scratch. Hindi na kailangang hintayin ang family doctor. I can clean this up and bring him to the emergency room if needed. No, mabilis na sagot ni Rhea. Muntik na niyang maitulak ang asawa. Hindi siya pwedeng dalhin sa ospital na hindi natin kakilala ang doktor. Kieron he's sensitive. Dr. Pons knows his history. Kumunot ang noo ni Marius. Sensitive? Sugat lang ito sa tuhod, Marius. Bakit ka nagpapanik ng ganyan? I can even donate blood if he loses too much. Though he's clearly not. Nang marinig ang salitang donate blood, tila nakakita ng multo si Rhea. Mabilis niyang kinuha ang bata
mula sa sofa at binuhat ito paakyat sa hagdan. Hindi na kailangan. Just stay here, Marius. Ako na ang bahala sa anak ko. Naiwang nagtataka si Marius sa gitna ng sala. Ang reaksyon ng kanyang asawa ay hindi lohikal. May kung anong bigat na nananahan sa kanyang dibdib. Isang pagdududa na matagal na niyang itinatago. Ngunit ngayon ay nagsisimulang gumapang palabas. Kinaumagahan sa ospital, isang yarsang nagngangalang Marites na dating kakilala ni Gabo sa probinsya ang pumasok sa silid ni Elara para palitan ang kanyang swero. Nang makaalis si Elara para magpa-x-ray, lumapit si Marites kay Gabo. Attorney, may napansin lang ako kagabi nung nag-check ako ng mga records para sa mga charity patients. Bulong ng Yars. Inabot niya ang isang kapirasong papel. Remember yung batang Keron de Ocampo? I saw his blood type records from a previous checkup na dinala dito sa database natin from a private lab. His blood type O. Tumingin si Gabo sa papel, pagkatapos ay tumingin sa Yars. And what's wrong with that? Attorney, I happen to know Marius de Ocampo's record because he was a donor here before. His blood type AB, mathematically and biologically impossible na magkaroon ng isang AB parent ng anak na blood type O, kahit ano pa ang blood type ng ina. Tila tumigil ang mundo ni Gabo sa sandaling iyon. Ang piraso ng impormasyong ito ay hindi lamang isang medikal na katotohanan. Ito ay isang bomba na may kakayahang wasakin ang buong pundasyon ng pamilya de Ocampo. Ang batang itinuturing na tagapagmana, ang dahilan kung bakit pinalaya si Elara at amihan, ay maaaring hindi pala kadugo ni Marius. Bumalik si Elara sa silid, ang kanyang muka ay matamlay pa rin. Umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa labas ng bintana. Elara, tawag ni Gabo. Ang kanyang tinig ay may kakaibang tono na agad na nakakuha ng atensyon ng babae. Lumapit ang abogado at naupo sa kanyang tabi. I found something that might change the game. Ipinakita ni Gabo ang papel. Ipinaliwanag niya sa paraang mauunawaan ni Elara ang tungkol sa incompatibility ng blood types. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gabo, ang mga mata ni Elara ay uunti-unting nanlalaki. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang matinding panginginig. So, Keron is not his son? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at isang klase ng puot na matagal nang nakabaon. It's a high probability, Elara. But we need more proof, sagot ni Gabo. Si Rhea is hiding something huge at ito ang magiging susi natin para maibalik sa iyo ang lahat ng nawala. Napatingin si Elara sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho. Naalala niya ang mukha ni Doña Salvacion nang tawagin siyang hampas lupa. Naalala niya ang lamig ng ulan noong gabing itinapon sila sa kalsada dahil hindi siya nakapagbigay ng tagapagmana. Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang apoy na tumutupok sa mga pangarap, kundi ang apoy ng determinasyon na hanapin ang katotohanan. Gabo, sabi ni Elara, ang kanyang mga mata ay diretso nang nakatingin sa abogado. Wala na ang bakas ng luha. Gagawin ko ang lahat. Hahanapin natin ang katotohanan. Hindi lang para sa akin, kundi para kay amihan na pinagkaitan ng pangalan at buhay na nararapat sa kanya. Ang bawat hakbang ni Elara palabas ng ospital ay may kasamang bigat. Hindi dahil sa panghihina ng katawan, kundi dahil sa matinding determinasyong nanahan sa kanyang puso. Ang dating masayahin at mapangaraping mananahi ay tila naglaho na, pinalitan ng isang babaeng may matatag na paninindigan. Sa tabi niya, nanatiling nakagabay si Gabo, ang kanyang anino na handang sumalo sa bawat pagkadapa. Sigurado ka na ba rito, Elara? Tanong ni Gabo habang pinagmamasdan ng kanyang kliyente na ngayon ay nakatitig sa abo at uling na natira sa kanyang maliit na bodega. Hindi biro ang pasukin ng kuta ng mga De Ocampo, lalo na sa isang okasyong kasing garbo nito.
Hinaplos ni Elara ang sunog na gilid ng kanyang mesa. Ang dumi ng uling ay kumapit sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito inalintana. Ito lang ang tanging paraan, Gabo. Doña Salvation loves her image more than anything. Sa harap ng kanyang mga bisita, sa harap ng kanyang kapantay sa lipunan, doon natin siya dapat harapin. Ang balita tungkol sa engrandeng pagdiriwang ng ika-60 kaarawan ni Doña Salvacion ay kalat na sa lahat ng pahayagan at social media. Ngunit higit pa sa kaarawan, ang tunay na layunin ng matanda ay ang formal na pagpapakilala kay Kieron bilang nag-iisang tagapagmana ng De Ocampo Group of Companies, isang hakbang na alam ni Siraya na magpapatibay sa kanyang posisyon habang buhay. Isang araw pagkatapos, isang sulat na nakalagay sa isang elegante at mabangong papel ang nakarating sa opisina ni Doña Salvacion. Ang sulat kamay ay maayos at may bahid ng pagpapakumbaba. Mahal na Doña Salvacion ang simula ng sulat. Batid ko ang laki ng aking pagkakamali. Bilang tanda ng aking pagsisisi at paggalang sa inyong kaarawan, nais ko sanang ialay ang aking serbisyo. Hayaan ninyong ako ang tumahi ng inyong panggabing lifuk, isang obra maestra na tanging para sa inyo lamang, gawa sa pinakamahusay na sutla, bilang pasasalamat sa mga taong naging bahagi ako ng inyong tahanan. Napangisi ang matanda habang binabasa ang sulat. Ang kanyang kapalaluan ay tila nakahanap ng bagong pagkakataon upang muling tapakan ang pagkatao ni Elara. Tingnan mo nga naman, wika niya kay Siraya na noon ay nakikinig. Ang isang hampas lupa, gaano man pilitin na maging mataas, ay laging babalik sa lupa upang humingi ng tawad. Hahayaan ko siyang gawin ang damit ko. Nais kong makita niya ng malapitan kung ano ang tinapon niya, ang buhay na hindi kailanman magiging sa kanya. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pesta, sa loob ng master bedroom ng mansyon, namamayani ang isang kakaibang katahimikan. Si Marius ay nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng gamot na nahanap niya sa ilalim ng mga damit ni Siraya sa cabinet. Ito ay mga birth control pills. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Siraya na gusto nitong magkaanak muli, na himalang nabuo si Kieron kaya dapat itong pakaingatan. Ngunit ang gamot na hawak niya ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Isang matinding hinala ang nagsimulang bumutas sa kanyang tiwala. Ang bawat salita ni Siraya, ang bawat haplos nito, ay tila nababalot na ngayon ng isang madilim na ulap ng panlilinlang. Sa kabilang dako, sa isang maliit na opisina, nakaharap sina Elara at Gabo sa isang laptop screen. Ang liwanag ng monitor ay nagpapakita ng isang madilim at malabong video mula sa isang kamera ng sasakyan na nakaparada malapit sa Siongmay noong gabing nagkasunog. Isang anino ng tao ang nakitang dumaan. May bitbit na lalagyan ng likido. Bagamat malayo, nang i-zoom ni Gabo ang imahe, nakita ang isang pamilyar na singsing sa daliri ng lalaki. Isang singsing na may tatak ng kumpanya ng mga De Ocampo na ibinibigay lamang sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng pamilya. Hawak na natin ang lahat, Elara. Bulong ni Gaboy. Ang kanyang tinig ay puno ng suporta, ngunit may bahid din ng pangamba para sa kaligtasan ng babae. The blood tests, the fire evidence. All we need is the right moment. Lumapit si Elara sa bintana. Pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan ng Maynila. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo kay amihan na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Ang bawat tahi na gagawin niya sa damit ni Doña Salvacion ay magiging tahi ng katotohanan. Isang marahang haplos sa kanyang dibdib ang nagpaalala sa kanya na ang puso niya, bagamat wasak, ay mas matibay na ngayon kaysa noon. Isang araw bago ang malaking okasyon, isang batang lalaki ang kumatok sa tinutuluyang silid ni Elara sa tondo. May iniabot itong isang itim na sobre na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Elara, isang piraso ng papel
ang bumagsak sa sahig. Ang mga salita roon ay gawa sa mga ginupit na letra mula sa magazine, tila isang babala mula sa hukay. Huwag kang sisipot sa pesta kung ayaw mong mawala ang kaisa-isang natitira sa'yo. Ang buhay ni Amihan ay nakasalalay sa iyong pananahimik. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang naging malamig. Napahawak si Elara sa mesa upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at ang tibok ng kanyang puso ay naging mabilis at marahas, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong pagkatao, ngunit sa dulo ng takot na yon ay isang nagbabagang puot. Alam niyang hindi ito titigil. Alam niyang habang siya ay nananahimik, lalong magiging malakas ang mga halimaw na sumisira sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na sobre at itinapon ito sa basurahan. Tumingin siya sa kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o karangalan. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang tanong na nagpapaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay, hanggang saan ang kayang gawin ni Rhea upang protektahan ang kanyang lihim? At sino ang kasabot nito sa loob ng kanilang sariling tahanan? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ng Grand Hotel ay tila mga mapanuyang mata na nagmamasid sa lahat ng nananahan sa loob nito. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang bawat sulok ay punong-puno ng tawanan na walang tunay na saya. Isang orkestra ng mga balat kayo kung saan ang bawat ngiti ay may kalakip na presyo. Ito ang gabing pinakahihintay ni Doña Salvacion de Ocampo, ang pagdiriwang ng kanyang ika-60 taon at ang mas mahalagang proklamasyon ng hinaharap ng kanilang angkan. Sa gitna ng karangyaan, si Doña Salvacion ay nakatayo sa dulo ng hagdanan, suot ang maringal na pulang bestida na tinahi ni Elara. Ang bawat tahi nito ay pulido. Bawat linya ay sadyang idinisenyo upang ipakita ang kapangyarihan ng matanda. Sa kanyang tabi ay si Rhea na nakasuot ng kumikinang na asul na gown habang hawak-hawak ang kamay ni Keron na tila isang tropo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tagumpay, kampante sa paniniwalang wala nang makakahadlang sa kanilang mga plano. Isang matinding katahimikan ang biglang bumalot sa bulwagan nang bumukas ang malalaking pintong gawa sa nara. Lahat ng mga mata ay napalingon sa direksyong yon. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Elara. Hindi siya ang Elara na kilala ng marami. Hindi ang gusgusing mananahi o ang asawang nanginginig sa takot. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida na siya mismo ang nagdisenyo at nagtahi. Isang kasuotang tila yakap ng gabi sa kanyang figura. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ang seryosong ningning sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, suot ang kanyang barong Tagalog na may kagalang-galang na tindig ay si Attorney Gabo Alonso. Ang bawat hakbang ni Elara sa ibabaw ng makintab na marmol ay may kasamang bigat at awtoridad. Ang dulo ng kanyang bestida ay marahang humahaplos sa sahig, lumilikha ng isang marahang tunog ng pag-alon ng tela sa bawat galaw niya. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng ito na may lakas ng loob na pumasok sa kuta ng mga de Ocampo sa ganitong paraan. Nang makarating sila sa tapat ng hagdan, naramdaman ni Elara ang talim ng titig ni Doña Salvacion. Ang matanda ay bahagyang nanginig sa galit. Ang kanyang mga kamay, na may hawak na baso ng alak, ay humigpit ang kapit. "What is the meaning of this?" Ang boses ni Doña Salvacion ay pumailan lang. Puno ng puot, ngunit pilit na pinapanatiling formal dahil sa dami ng mga bisita. "Security! Bakit niyo pinapasok ang isang hampas lupang mananahi sa aking kaarawan?" Ngumiti si Elara.
Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi po ba kayo natutuwa, Doña Salvacion? Nandito ako para ibigay ang aking huling regalo para sa inyong kaarawan. Pagkatapos ng lahat, ako ang may gawa ng suot ninyong bestida ngayon. Gusto ko lang siguraduhin na akma ito sa inyong pagkatao. Lalong nagbulungan ang mga tao. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa pisngi ng matanda. Upang bawiin ang kanyang kontrol, tumayo si Doña Salvacion ng tuwid at humakbang pababa. Ladies and gentlemen, deklara ng matanda. Itinataas ang kanyang boses upang makuha ang atensyon ng lahat. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang babaeng ito. Siya ang dating asawa ng aking anak na si Marius, na pinalayas ko dahil sa kanyang pagiging makasarili at kawalan ng pakinabang sa aming pamilya. Isang babaeng handang gumamit ng kung ano-anong paninira para lamang makakuha ng pera mula sa amin. Tingnan niyo siyang mabuti, ang mukha ng isang desperadang basurera na sinusubukang magkunwari na kabilang sa atin. Ang mga mata ng mga bisita ay napuno ng panghahamak. May ilang tumawa ng mahina, tila nanonood ng isang sarswela. Si Serea naman ay nakatayo sa likuran ng Donya, may mapanuyang na pamanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Elara. Naramdaman ni Elara ang init ng kahihiyan na gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit naalala niya ang mukha ni Amihan. Naalala niya ang bawat gabi na kailangan nilang maghati sa isang itlog at ang bawat patak ng ulan nung gabing itinapon sila sa kalsada. Ang kanyang emosyon ay hindi na naging kahinaan, kundi naging apoy na nagpapatatag sa kanya. Tapos na po ba kayo, Donya? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ni hindi nanginginig. Dahil kung tapos na kayo sa inyong kwento, oras na para sa katotohanan. Humakbang si Elara patungo sa stage kung saan naroon ang malaking screen na nagpapakita ng mga larawan ng buhay ng mga De Ocampo. Kinuha niya ang microphone mula sa host na noon ay tuliro sa nangyayari. Ang bawat mata ay nakatutok na ngayon sa kanya. Ang tensyon sa hangin ay tila isang tali na anumang oras ay mapuputol. Lahat kayo rito ay narito para saksihan ang pagpapakilala sa tagapagmana ng pamilyang ito, simula ni Elara. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Marius na nakatayo sa isang sulok, nakayuko at hindi makatingin. Ang pangalan ng mga De Ocampo ay kasing kahulugan ng dangal at malinis na dugo. Ngunit ano nga ba ang gagawin niyo kapag nalaman ninyong ang buong pundasyon ng inyong karangyaan ay binuo sa isang napakalaking kasinungalingan? "Stop this madness at once!" sigaw ni Marius. Sa wakas ay sumabog na rin ang kanyang kaba, ngunit pinigilan siya ni Gabo sa pamamagitan ng isang matalim na tingin at ang pag-angat ng ilang mga legal na dokumento. "Hindi ko ito ginagawa para sa pera, Donya." Pagpapatuloy ni Elara, nakatitig ng diretso sa matanda na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. "Ginagawa ko ito para sa aking anak, ang kaisa-isang tunay na De Ocampo na itinuring ninyong malas. At dahil mahal na mahal niyo ang inyong image, hayaan nating ang teknolohiya ang magpaliwanag sa lahat." Dahan-dahan, itinapat ni Elara ang isang maliit na device sa control panel sa gilid ng stage. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanlalamig. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Alam niyang sa oras na pindutin niya ang huling buton, ang buhay na kinalakihan niya at ang mundong kinatatayuan ng mga taong sumira sa kanya ay tuluyan ng guguho. Mula sa sementeryo ng mga lihim, bulong ni Elara sa sarili, habang ang screen sa kanyang likuran ay unti-unting nagbabago mula sa kulay ginto patungo sa isang maputlang asul na kulay ng isang medical report. "Narito ang aking regalo para sa inyo." Ang unang imahe na lumabas sa screen ay hindi larawan ng pamilya, kundi isang resultang medikal na may malalaking letra ng pangalang Keron De Ocampo. Ang ballroom na kanina lang ay puno ng ingay ay biglang naging tahimik na parang isang libingan. Ang tanging maririnig na lamang
ay ang mabibigat na hininga ng mga taong naghihintay sa susunod na mangyayari. Doña Salvacion ay napaatras. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib, sa kanyang tabi. Ang mukha ni si Rhea ay naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kawalan ng pag-asa. Ito ang simula ng pagtatapos niyo. Ang huling naisip ni Elera bago ang unang bulong ng katotohanan ay tuluyang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang nakabibinging katahimikan na bumalot sa bulwagan ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang bawat mata ay nakatitig sa naglalakihang mga letra sa screen, kung saan ang resultang medikal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga De Ocampo. Ang incompatibility ng blood types ni Marius at Kieron ay malinaw na nakasulat, isang biolohikal na katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang yaman o impluensya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa balatkayo ng pamilyang nasa harapan ng lahat. Gawa-gawa lang yan, pike ang dokumentong yan. Ang boses ni si Rhea ay pumunit sa katahimikan. Sumugod siya patungo sa stage. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang eleganteng ginang, kundi ng isang desperadang hayop na nasusukol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang device ni Elera. You're just bitter, Elara. Desperada ka nang makabalik kaya kung ano-anong kasinungalingan ang iniimbento mo. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Attorney Gabo Alonzo sa kanyang daan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Science doesn't lie, si Rhea. At ang dokumentong nakikita ninyo ay verified ng National Bureau of Investigation. Hindi lamang iyan, hawak din namin ang testimonya ng mga staff mula sa pribadong laboratorio na binayaran ninyo noon upang palsipikahin ang mga unang record. Napalingon ang lahat kay Marius. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng uling na naging abo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig at ang kanyang paningin ay nakatutok sa batang si Kieron na ngayon ay tuliro at nagsisimulang umiyak sa gitna ng kaguluhan. Ang sakit ng pagtataksil ay gumuguhit sa bawat linya ng mukha ni Marius. Isang lalaking naniwala sa isang kasinungalingan at ipinagpalit ang kanyang tunay na dugo para sa isang ilusyon. Marius, baby, huwag kang makikinig sa kanila. Pagmamakaawa ni si Rhea, ang kanyang boses ay garalgal na. I love you, alam mo yan. Kieron is yours. He is yours. Ngunit hindi tumigil si Elara. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang tuluyang malinis ang kanyang pangalan. Pinindot niya ang susunod na file sa kanyang device. Ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, hindi dokumento ang lumabas, kundi isang madilim at malabong video mula sa isang dashcam. Sa screen, malinaw na nakita ang isang lalaking may takip sa mukha na nagbubuhos ng gasolina sa bodega ni Elara. Sa gitna ng dilim, sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, kumikinang ang isang gintong singsing na may selyo ng mga De Ocampo. Ang singsing na ibinibigay lamang sa mga pinagkakatiwalaang security detail ng Donya. Ang sunog na muntik nang pumatay sa amin ng anak ko ay hindi aksidente, deklara ni Elera. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pait. Ito ay isang planadong pagpaslang upang patahimikin ako. Doña Salvacion, si Rhea, hanggang saan ang kaya ninyong gawin para lamang mapanatili ang inyong maruming sikreto? Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang mga cellphones ay itinaas. Kinukunan ang bawat anggulo ng kahihiyan ng pamilyang itinuturing na royalty ng Maynila. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na tumatama sa mukha ni Doña Salvacion. Ang matandang Donya ay nakatayo pa rin sa dulo ng hagdan, ngunit ang kanyang katawan ay nagsisimulang manghina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw at mabilis. Ang pulang bestida na tinahi ni Elera ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya.
Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking dugo at dangal ay gumuho sa harap ng mga taong pinagsisikapan niyang hangaan siya. Mama! Sigaw ni Marius nang makitang dahan-dahang nawawalan ng balanse ang kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang paningin ng lahat ay muling naagaw ng isang batang tinig. Mama, bakit po sila nag-aaway? Bakit po sinasabi nilang hindi ko si Papa? Ang iyak ni Kieron ay pumailan lang sa buong ballroom. Ang bata ay nakatayo sa gitna. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Habang ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay abala sa pagsisigawan at pagtatakip ng kani-kanilang mga mukha. Sa gitna ng lahat ng galit at paghihiganti, naramdaman ni Elara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Nakita niya sa mga mata ni Kieron ang batang si Amihan, isang bata na walang muwang sa kasalanan ng mga matatanda, ngunit siyang unang nagdurusa. Isang sandali ng katahimikan ang naghari sa puso ni Elara. Ang kanyang paghihiganti ay naging mapait sa kanyang panlasa nang makita ang inosenteng bata na nadadamay. Dahan-dahang humakbang si Elara pababa mula sa stage. Nilagpasan niya si Sereya na noon ay nakaluhod na sa sahig at humahagulgol. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad dahil sa labis na kahihiyan. Lumapit si Elara kay Kieron. Sa gitna ng malupit na tingin ng mga tao at ng nakasisilaw na mga flash ng kamera, lumuhod si Elara sa harap ng bata upang magpantay ang kanilang paningin. Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Kieron. Huwag kang matakot, Kieron. Walang may kasalanan sa'yo. Bata ka lang at hindi mo kailangang pasanin ang pagkakamali ng mga matatanda. Ang simpleng paghawak na yon ay tila nagbigay ng proteksyon sa bata laban sa mapanghusgang paligid. Nagulat ang mga bisita. Inasahan nilang sasampalin ni Elara ang kabit o kaya ay ipapahiya ang bata bilang ganti. Ngunit ang ipinakita niya ay ang isang bagay na kailanman ay hindi nagkaroon ang mga De Ocampo, ang tunay na habag. Elara, tawag ni Marius, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagkalito. I'm so sorry, I didn't know. I thought he was... Tumingala si Elara, ngunit walang pag-ibig o galit sa kanyang mga mata para kay Marius. Tanging isang malalim na pagod at kawalan ng pakiramdam. Hindi sapat ang sorry, Marius. Dahil sa pagiging bulag mo, itinapon mo ang sarili mong anak sa kalsada para sa isang batang hindi mo naman kadugo. Ipinagpalit mo ang dangal ng tatay ko sa isang kasinungalingang gawa sa pera. Sa itaas ng hagdan, ang katawan ni Doña Salvacion ay nagsimula nang sumuko sa bigat ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay nagkulay ube, ang kanyang mga labi ay nanginginig, habang pilit na humihinga ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan ay gumuho sa isang gabi sa harap ng mga taong pinakakinatatakutan niyang humusga sa kanya. Ang aking apelyido. Ang huling bulong na lumabas sa kanyang mga labi bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ng matanda. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse at bumagsak sa mga baitang ng hagdanan, tila isang mamahaling porselana na nabitawan at nagkalamat. Ang baso ng alak na hawak niya ay nabitawan at tumapon ang pulang likido sa puting marmol. Tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Mama! Ang hiyaw ni Marius ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagkagulo ang lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang magtulakan, ang mga waiter ay nagtakbuhan upang humingi ng tulong, at ang musika ng okasyon ay biglang naputol. Napalitan ng mga sirena ng ambulansya na papalapit na sa hotel. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Elara. Yakap-yakap si Kieron na umiiyak sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang nagkakagulong pamilya De Ocampo. Nakita niya si Marius na desperadong tinatawag ang kanyang ina at si Sereya na tuliro at hindi na alam kung saan pupunta. Naramdaman ni Elara ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Gabo. Tapos na, Elara.
Mahinang sabi ng abogado. Nakuha na natin ang hustisya. Oras na para umuwi. Tumango si Elara. Iniwan niya ang bata sa isang pinagkakatiwalaang yaya sa hotel at nagsimulang maglakad palabas. Hindi na niya nilingon ang naghihingalong si Doña Salvacion o ang nawawasak na si Marius. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay tila isang pagtanggal ng mga kadenang 5 taon nang nakagapos sa kanyang puso. Paglabas nila sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanyang mukha. Tumingala si Elara sa langit. Wala ng ulan. Tanging ang malilinaw na bituin na lamang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng malalim. Isang paghingang hindi na kailangang pigilan ng hikbi. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Nanay Choleng. Elara! Elara! Pumalik ka na dito sa ospital! Ang boses ng matanda ay puno ng matinding kaba at pag-iyak. Si Amihan biglang nawalan ng malay. Sabi ng doktor, masyadong marami raw na usok ang nakapasok sa baga niya noong sunog na ngayon lang lumabas ang epekto. Ang kaligayahang naramdaman ni Elara ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na takot na mas matindi pa sa anumang naranasan niya kanina. Ang tagumpay niya laban sa mga De Ocampo ay biglang nawalan ng halaga. Amihan, bulong ni Elara, ang kanyang mga binti ay muling nanginginig. Ang tadhana ay tila may huling laro pang inihanda. Sa gabing nakuha niya ang kanyang hustisya, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang laban ay nakikipagbuno naman para sa kanyang huling hininga. Ang bawat hakbang ni Elara sa pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang puting semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay malamig, ngunit hindi niya ito nararamdaman dahil sa apoy ng takot na muling naglalagablab sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang tapat ng silid ng intensive care unit, tumigil ang mundo ni Elara. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang maliit na katawan ni Amihan na napapaligiran ng mga tubong nagbibigay buhay. Ang bata, na kailan lang ay masayang tumatawa, ay tila isang kandilang unti-unting nauupos sa gitna ng kadiliman. Napaupo si Elara sa sementadong sahig. Ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga balikat niya ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Lumapit si Nanay Choleng. Ang mukha nito ay basang-basa rin ng luha. At dahan-dahang niyakap ang kanyang inaanak. Walang salitang binitiwan ang matanda dahil alam niyang sa mga sandaling ito, walang anumang pangungusap ang makakagamot sa pusong muling pinipiga ng tadhana. Sa kabilang dako, si Gabo ay tahimik na nakikipag-usap sa doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso habang sinusuri ang bawat salitang inilalahad tungkol sa kalusugan ni Amihan. Habang naghihintay ng himala ang mga nasa ospital, ang mundo ng mga De Ocampo ay tuluyan ng gumuho. Sa bawat istasyon ng balita, ang mukha ni si Rhea ay nakabalandra, hindi bilang isang socialite, kundi bilang isang kriminal na nahaharap sa kasong arson at frustrated homicide. Ang mga pulis ay dumating sa mansyon upang bitbitin siya sa gitna ng kanyang mga hiyaw at pagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling diamante ay ngayon ay nakagapos na sa malamig na bakal ng posas. Ang karangyaan na kanyang ninakaw sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyang siya rin ang naghasik. Si Marius ay naiwang mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kapangyarihan ay tila bumubulong na ngayon ng kanyang mga pagkakamali. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang sala. Ang mga bote ng alak ay nakakalat sa paligid. Hindi niya magawang puntahan ang kanyang ina sa kabilang ward ng ospital dahil sa tindi ng kahihiyang nararamdaman niya. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang prinsipe ng negosyo ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang hinalang kadakilaan.
Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang dangal, at ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Pagkaraan ng 2 araw, habang unti-unting bumubuti ang lagay ni Amihan, nagpasya si Elera na bisitahin ang ward kung saan naroon si Doña Salvacion. Ang matanda ay nakahiga sa kama, ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na makagalaw, at ang kanyang pananalita ay nawala na. Ang mga mata ng Donya na dati ay nanlilisik sa puot at panghahamak ay ngayon ay puno na lamang ng luhang hindi maipaliwanag. Wala na ang kanyang awtoridad, wala na ang kanyang maringal na tinig. Tanging ang mahinang tunog ng oxygen na dumadaloy sa kanyang ilong ang maririnig sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit si Elara sa gilid ng kama. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Marius na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ngunit naging kadena ng kanyang paghihirap. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng Donya. Ito na po ang huling hibla na nag-uugnay sa akin sa pamilyang ito, mahinang sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay walang halong galit, tanging kapayapaan na lamang. Ipinapatawad ko na po ang lahat ng ginawa ninyo sa amin ni Amihan, hindi dahil nararapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa katahimikan. Ang yaman ninyo ay hindi nakabili ng kaligayahan, at ang apelyido ninyo ay hindi nakaprotekta sa inyo mula sa karma. Ngayon, iiwan ko na po kayo sa inyong sariling bilangguan. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa mga mata ni Doña Salvacion, ngunit hindi na nakuhang lumingon ni Elara. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Marius na nakatayo sa pasilyo. Ang hitsura nito ay gusgusin at malayo sa dati niyang imahe. Elara! Please! Tawag ni Marius. Ang kanyang tinig ay basag. Lumapit siya at akmang luluhod sa harap ni Elara. Let me help with Amihan's bills. Let me be her father again. Handa akong iwan ang lahat. Magsimula tayong muli sa Davao. Malayo sa lahat ng ito. I realize now that I was wrong. Ikaw lang ang kailangan ko. Tiningnan siya ni Elara nang matagal. Isang tinging puno ng habag, ngunit walang bakas ng pagbabalik. Ang pagkakamali mo, Marius, ay hindi ang pag-iwan sa amin. Ang pagkakamali mo ay ang pag-aakalang ang pag-ibig ay pwedeng bilhin at bawiin kung kailan mo gusto. Si Amihan ay may ama na ngayon. Isang lalaking hindi siya kailanman ikinahiya. Isang lalaking handang pumasok sa nasusunog na gusali para sa amin. Ang nakaraan ay hindi na pwedeng tahiin muli, Marius. Ang bawat tahi ay may dulo. At ang dulo nating dalawa ay nangyari na 5 taon na ang nakalilipas. Tumalikod si Elara at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng ospital kung saan naghihintay si Gab. Nakita niya ang abogado na karga-karga, si Amihan nagising na at mahinang tumatawa habang sinusubuan ng lugaw. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana ay tumatama sa kanilang tatlo. Tila isang banal na basbas para sa isang bagong simula. Nang maramdaman ni Gabo ang presensya ni Elara, lumingon ito at ngumiti. Isang ngangiting nagsasabing, ligtas na ang lahat. Ngunit habang papunta siya sa kanila, napansin ni Elara ang isang itim na sobre na naiwan sa upuan kung saan nakaupo kanina si Marius. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ng sobre, walang sulat, kundi isang litrato ni Elara at Gabo na naglalakad sa labas ng ospital na may malaking pulang krus na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ang banta ay hindi pa natatapos. Kahit nasa likod na ng rehas si Sereya, ang galamay ng kanyang puot ay tila may iba pang pinagmumulan. Napatigil si Elara, ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tumingin siya sa paligid ng ospital, sa bawat estrangherong dumaraan, nagtatanong kung sino pa ang nagnanais na sumira sa kapayapaang kapupulot niya pa lamang. Ang tagumpay ba niya ay simula pa lamang ng isang mas mapanganib na laban? Ang loob ng silid hukuman ay balot ng isang mabigat na katahimikan,
Isang uri ng atmosfera na tila ba ang bawat hininga ng mga naroon ay may kaakibat na timbang ng hustisya. Ang amoy ng lumang kahoy at ang lamig ng aircon ay humahalo sa kaba na nananahan sa dibdib ni Elara. Nakaupo siya sa unahan, ang kanyang likod ay matuwid, at ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa kabilang panig, nakita niya si Sereya na nakayuko. Ang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay magulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng ningning ng kayabangan. Nang ilabas ng hukom ang pinal na hatol, ang tunog ng kahoy na martilyo na tumama sa lamesa ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng paghihirap. Napatunayang nagkasala si Sereya sa arson at panlilinlang. Habang inaalalayan siya ng mga pulis palabas, hindi na nagawang tumingin ni Sereya kay Elara. Ang lahat ng kanyang binuong kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng rehas. Paglabas ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Elara. Tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Sa ilalim ng isang malaking puno sa labas ng gusali, nakatayo si Marius. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig na tagapagmana ng De Ocampo. Ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang balikat ay tila pasa ng buong mundo. Elara, tawag ni Marius. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Lumapit siya ng bahagya, ngunit huminto rin nang makita ang kawalan ng emosyon sa mukha ng dating asawa. Narinig ko ang hatol. Tapos na ang lahat. Wala na si Sereya sa buhay natin. Wala na ring magdidikta sa atin dahil hindi na makapagsalita si Mama. Huminga ng malalim si Marius, pilit na hinahanap ang mga salitang magpapabalik sa kanila sa nakaraan. Please, Elara, para kay Amihan. She needs a family. She needs her father. Let's start over. I will buy a new house, a place far from the city, somewhere peaceful. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Tiningnan siya ni Elara ng diretso sa mga mata. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking nangako sa kanya ng mundo. Ngunit nakita rin niya ang bawat gabi ng pag-iyak, ang bawat patak ng ulan, noong gabing itinapon sila sa kalsada, at ang bawat hirap na dinaanan niya upang protektahan ang kanilang anak. Marius, simula ni Elara, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pinalidad na hindi matitibag. Ang pamilya ay hindi isang bagay na itinatapon mo kapag mabigat na at kukunin mo ulit kapag gusto mo na. You were my husband and you were supposed to be our shield. Pero noong kailangan ka namin, pinili mong manahimik, pinili mong tumalikod. Bahagyang nanginig ang labi ni Marius, akmang magsasalita siya, ngunit itinaas ni Elara ang kanyang kamay. Amihan needs a father, yes. Pero hindi siya nangangailangan ng isang lalaking hihingi lang ng tawad kapag nawala na ang lahat sa kanya. She needs a man with courage, someone who stands for what is right, even if it costs him his name. At ang lalaking yon, Marius, ay hindi ikaw. Is it because of him, because of Attorney Alonso? Tanong ni Marius, may halong selos at pait sa kanyang tinig. It's because of me, sagot ni Elara. Nahanap ko na ang sarili ko, Marius. Ang bawat tahi na ginawa ko sa aking buhay sa loob ng 5 taon ay hindi para bumalik sa'yo. Ito ay para maging malaya mula sa'yo. Ang huling tahi ay tapos na at hindi ka kasama sa disenyong ito. Tumalikod si Elara at naglakad palayo. Iniwan si Marius na nakatayo sa gitna ng init ng semento, isang anino ng nakaraan na unti-unting lumiliit. Sa gilid ng kalsada, nakita ni Elara ang isang social worker na may kasamang isang bata. Si Kieron. Ang bata ay nakaupo sa isang bench, nakayuko at nilalaro ang kanyang mga daliri. Wala na si Sereya at si Marius ay hindi pa handang tanggapin ang katotohanang hindi niya ito anak. Ang bata ay naiwang mag-isa sa gitna ng bagyong hindi naman siya ang may gawa.
Nilapitan siya ni Elara. Alam niya ang pakiramdam ng maging mag-isa. Alam niya ang pakiramdam ng itakwil dahil sa isang bagay na hindi mo naman kasalanan. Lumuhod siya sa harap ni Kieron at hinawakan ang balikat nito. "Kieron," mahinang tawag niya. Inangat ng bata ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. "May pupuntahan kang isang pansamantalang tahanan, isang masayang lugar, at pangako, hindi kita pababayaan. Regular akong bibisita at sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng pagkakataong maging bata ng walang takot." Ang pagpili ni Elara na huwag magtanim ng galit sa bata ay ang huling gamot sa kanyang sariling sugat. Ang pagpapakita ng habag sa anak ng kanyang kaaway ay ang pinakamataas na uri ng tagumpay na nakuha niya sa gabing iyon. Habang naglalakad siya patungo sa kotseng naghihintay, nakita niya si Gabo na nakasandal sa pinto ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay aliwalas at nang makita si Elara, isang matamis at mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit si Elara sa kanya at nang magtama ang kanilang mga mata, tila ang lahat ng pagod ng nakaraang mga taon ay biglang naglaho. Inabot ni Gabo ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Elara. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng isang pamilyar na kiliti sa kanyang puso. Isang damdamin na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang mga pangarap noon. "Handa ka na ba?" tanong ni Gabo. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. "Handa na ako," sagot ni Elara. "Handa na akong magsimula ng isang kwento na hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa atin." Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang umalis sa harap ng korte. Habang pinagmamasdan ni Elara ang lungsod sa labas ng bintana, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat tahi ng kanyang buhay, mula sa pinakamapait na pighati hanggang sa pinakamatamis na tagumpay, ay nabuo na. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-alis, napansin ni Elara ang isang pamilyar na itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang taong nagpadala ng litratong may pulang krus ay tila hindi pa tapos. Ang katahimikan ay tila isang babala na ang kapayapaan ay may kaakibat na bagong banta. Napatingin si Elara kay Gabo at pagkatapos ay sa kanyang sariling mga kamay. Ang laban para sa hustisya ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanilang kaligtasan ay tila nagsisimula pa lamang. Sino ang taong nasa likod ng itim na sasakyan at bakit tila kilala nito ang bawat galaw nila? Isang taon ang mabilis na lumipas at ang simoy ng hangin sa Davao ay tila may dalang bagong amoy. Ang amoy ng sariwang tela at ang tamis ng tagumpay na nagmula sa pawis at katapatan. Sa harap ng isang maayos at malawak na gusali, nakapaskil ang pangalang Amihan's Tailoring and Heritage. Hindi na ito ang maliit na barong-barong sa tondo. Ito ay isang tahanan ng pag-asa para sa mga inang tulad ni Elara na minsan ding itinapon ng tadhana. Ang tunay na yaman ng siongmay na ito ay hindi ang dami ng order, kundi ang mga ngiti ng mga manggagawang dating na wala ng dangal, ngunit ngayon ay taas noong naghahanap buhay. Sa loob ng opisina, nakaupo si Elara habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Amihan na masayang nagugupit ng mga papel sa gilid. Ang bata ay malusog na, ang kanyang mga pisngi ay mapula, at wala ng bakas ng sakit na dulot ng usok ng nakaraan. Ang bawat paghinga ni Amihan ay tila isang himala na ipinagpapasalamat ni Elara sa bawat pagsikat ng araw. Ang itim na sasakyang dating sumusunod sa kanila ay naging isang malayo at malabong alaala na lamang matapos matrace ni Gabo ang mga huling tauhan ni Sereya at matiyak na ang bawat isa sa kanila ay nagbabayad na sa batas. Ang banta ay tuluyan ng naputol, gaya ng isang sinulid na sadyang tinapos upang hindi na makagulo sa disenyo. Samantala, sa isang tahimik at liblib na bahay bakasyunan sa labas ng lungsod,
Isang matandang babae ang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa kawalan. Si Doña Salvacion ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa luha tuwing makikita ang mga balita tungkol sa tagumpay ni Elara. Ngunit wala na siyang lakas upang magsalita o magmando. Ang kanyang kaisa-isang anak na si Marius ay madalas ding makitang nakatayo sa labas ng siongmay ni Elara, nakatingin mula sa malayo, ngunit hindi kailanman naglalakas loob na pumasok. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang serye ng paano kung isang anino na pinagmamasdan ng liwanag na minsan ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hinayaan niyang maglaho. Nang dapit hapon na, pumasok si Gabo sa opisina ni Elara. Ang kanyang tindig ay kasing tatag pa rin ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malambot na ngayon, lalo na kapag nakatutok sa babaeng naging mundo niya. Nilapitan niya si Elara at dahan-dahang inilapag ang isang maliit na kahoy na kahon sa ibabaw ng mesa. Elara, simula ni Gabo. Ang kanyang boses ay tila isang marahang himig na nagpapakalma sa bawat gulo ng isipan. Marami na tayong pinagdaanan. Nakita ko ang bawat tahi ng pait at tamis sa buhay mo. At sa bawat hibla ng disenyong yon, gusto ko sanang maging bahagi na ako hanggang sa huli. Binuksan ni Gabo ang kahon. Sa loob nito, walang malaking diamante o gintong singsing. Sa halip, naroon ang isang kuwanchi na kulay pula at isang maliit na karayom na may hawakang pilak. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang pagsubok. Pagpapatuloy ni Gabo habang hinahawakan ang kamay ni Elara, ang init ng kanilang mga palad ay nagtatagpo sa isang pangakong hindi na kailangang bigkasin ng malakas. Pero ipinapangako ko na sa bawat punit na darating sa ating kinabukasan, ako ang magiging karayom at sinulid na magbubuklod sa atin. Elara, will you let me weave the rest of my life with yours? Naramdaman ni Elara ang isang matinding kiliti sa kanyang puso, ang tinatawag nilang kilig na akala niya ay para lamang sa mga kwentong binabasa. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang ito ay dalisay na dalisay. Hindi siya sumagot sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya ang pulang sinulid at dahan-dahang itinali ito sa kanyang daliri at sa daliri ni Gabo. Ang simpleng buhol na yon ay mas matibay pa sa anumang kontratang pinunit noon. Yes, Gabo, bulong ni Elara. Ang kanyang ulo ay marahang isinandal sa balikat ng lalaki. Dahil ikaw ang tanging tahi na nagdugtong sa akin pabalik sa buhay. Nang lumubog ang araw sa Davao, ang buong pamilya ay nagtipon-tipon sa labas ng kanilang bagong tahanan. Naroon si Nanay Choleng na hindi pa rin tumitigil sa pagkukwento tungkol sa mga tsismis sa palengke at si Amihan na tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang mga alitap-tap. Ang hapunan ay nakahanda na sa mesa. Isang simpleng salo-salo na puno ng tawanan at tunay na pagmamahalan. Natutunan ni Elara na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo nito. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay kayang bumangon mula sa abo. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela. May mga bahaging madumi, may mga bahaging punit. Ngunit kung marunong kang humawak ng karayom ng pag-asa, makakabuo ka ng isang obra maestra na hinding-hindi maluluma ng panahon. At doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang huling tahi ng puso ni Elara ay ganap nang natapos. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang babaeng pinalayas, kundi tungkol sa isang inang nagtagumpay dahil sa pag-ibig na hindi sumusuko. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang sa bawat bukas na darating, hindi na siya mag-isa.